Meron po tayong panibagong balita dito tungkol kay Pi Network dahil nakapasok na po siya sa mundo ng regulated financial products sa Europe. Si Pi ay inilaunch bilang isang ETP or Exchange Traded Product sa Sweden sa pamamagitan po ng Valor Incorporated na isang subsidiary ng DeFi Technologies na nakalista rin sa Nasdaq. Ang tanong ngayon, magiging dahilan ba ito para tumaas ang presyo ni Pi at lumipad lampas sa $1? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang inilaunch ng Valor para kay Pi Network. Yan, ang Valor ay nag-launch po ng Pi ETP sa Spotlight Stock Market sa bansang Sweden. Ang ibig pong sabihin nito ay magkakaroon na ng regulated at mas madaling paraan para makuha si Pi sa pamamagitan ng mga traditional brokerage channels. Ang produktong ito ay may 1.9% management fee at ito ay nakalista gamit ang Swedish kroner na may identification number na ISIN or ISIN CH 110868154. Ang epekto po nito sa market ay napakalaki dahil nagiging mas accessible si Pi hindi lamang sa mga crypto traders kundi pati na rin sa mga institutional investors sa Europe. Kung mas maraming investors ang pumasok, maaari pong tumaas ang demand at magdulot ng pag-angat ng presyo. Ngayon ay sino pa ang kasama sa mga bagong ETP na inilaunch? Kasabay po ni Pi ay inilaunch din ang ETPs para sa 7 iba pang mga cryptocurrencies tulad ni Shiba Inu, Ondo, Cronos, Mantle, VeChain, Ethena at saka Celestia. Sa kabuuan ay umabot na po sa higit 85 ang ETPs na ino-offer ng Valor sa European exchanges. Ibig pong sabihin nito, hindi lamang po si Pi ang tinututukan kundi isang buong basket ng mga crypto assets. Kapag mas maraming pagpipilian ang mga investors, tumataas din po ang tiwala sa platform. Ang posibleng pong epekto sa presyo ni Pi ay mas positibo dahil kasama siya sa lineup ng mga kilalang digital assets. Ano naman po ang sinasabi ng Valor tungkol dito? Ayan, ayon po kay Johanna Belitz, ang head of Nordics sa Valor, ang mga produktong ito ay ginawa upang matugunan ang lumalaking demand ng investors na naghahanap po ng diversified exposure sa major blockchains at saka ecosystem. Para kay Pi, malaking bagay ito dahil nakikilala na siya bilang bahagi ng mas malawak na ecosystem. Ang ganito pong klase ng suporta mula sa malalaking kumpanya ay maaari pong magbigay ng kumpiyansa sa mga traders na pumasok at maghawak ng mas maraming Pi tokens. Bakit may mga kritisismo laban kay Pi Network? Sa kabila ng balitang ito, hindi po maitatanggi na marami pa ring kritisismo kay Pi Network. Maraming nagsasabi na mababa ang presyo nito, mabagal ang progreso at tila kulang sa transparency ang project. Kung titingnan po natin ang market impact, maaaring hadlangan ng mga negatibong opinyon ang mabilis na pagtaas ng presyo ni Pi. Gayunpaman, kung tuloy-tuloy po ang paglabas ng mga ganitong regulated products, maaaring mabawi po ni Pi ang tiwala ng mga investors. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng analyst na si Dr. Altcoin? Yan, ayon po kay Dr. Altcoin, ang launching ng Pi bilang isang ETP ay maaari pong maging turning point para kay Pi Network. Ang dahilan ay nagiging mas ligtas at regulated ang paraan para makapasok ang mga ordinaryong investors at institution sa Pi market. Kung mangyayari po ito,
mas dadami ang exposure ni PAI sa global investors at maaari pong magbunga ng pagtaas ng demand at saka presyo. Ano naman po ang record ng market performance ni PAI? Kahit bago pa lamang si PAI sa public trading, umabot na siya dati sa market capitalization na higit $11 billion na naglagay po sa kanya sa ika-11 or ika-11th na pwesto sa global ranking. Sa kasalukuyan naman, nasa halos $3 billion ang kanyang market value at meron po siyang daily trading volume na nasa $100 million. Ang ibig pong sabihin nito ay kahit marami siyang pinagdadaanan, nananatili pa rin ang kumpiyansa ng ilang mga investors. Kung madadagdagan pa ito ng mga bagong investors mula sa Europe, malaki po ang tsansa na gumalaw pataas ang presyo ni PAI. Ano naman po ang maaaring epekto ng balitang ito sa presyo ni PAI? Ang pagkakaroon po ng regulated ETP sa Sweden ay maaaring magbigay ng bagong pag-asa kay PAI. Possible po itong magtulak ng mas mataas na exposure at saka liquidity. Kung tataas po ang demand mula sa traditional investors, maaari pong magkaroon ng upward pressure sa presyo at magkaroon ng pagkakataon na maabot o malampasan ang presyong $1. Gayunpaman, kailangan pa ring bantayan kung paano po tatanggapin ito ng market sa mas mahabang panahon. Kung magiging limitado po ang interes, maaaring hindi po agad makaramdam ng malaking paggalaw sa presyo. Bilang panghuli, para sa akin, malaking hakbang ito para kay PAI Network dahil sa wakas ay nakakapasok na siya sa regulated financial products sa Europe. Ang ganito pong uri ng development ay nagpapakita na kahit maraming kritisismo kay PAI, nananatili ang tiwala ng ilang malalaking kumpanya tulad po ng Valor. Kung magpapatuloy po ang ganitong klase ng listing, posibleng makabawi si PAI at magbigay ng mas matatag na future para sa kanyang presyo. Para naman po sa mga traders at investors, magandang indikasyon ito. Pero dapat pa rin po tayong maging maingat at bantayan natin ang galaw ng market sa mga susunod na linggo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.